biking. Kasama na yung pamamalengke. Let's go. Welcome back to another episode. Hindi pa natin alam kung ano ang mga kaganapan sa episode natin ngayon. Pero unahin muna natin yung mga pansarili nating mga kaganapan. Meron ng malapit na motor shop sa base camp. Meron na rin dito ang car wash. Hulog-hulog. May kailangan niyang trip gawin eh. Pero after ito magpapa-change oil na tayo ng ating motor. Nakatikim na ng matinding ano to eh, tumba tong motor na to eh. May sira na yan eh. Yan yung sira. Oo. Sabi nung nakasira niyan, sabi daw ng kakalala niyang gumagawa ng motor, mighty band lang daw yan. Itong nasira? Oo. Mighty band? Okay. Asikusin muna natin ang ating motor. Ito yung pinakabagong produkto ngayon ng Kobe Motor Oil para sa mga scooters natin. So lahat-lahat ng mga motor natin maliban doon sa mga Dicambio, papalitan na natin yun, i-change oil natin. Susuplayan ka namin dito niyan. Merong 0.8 liters, tsaka merong 1 liter ba? Kasi hindi lahat ng motor 1 liter eh. Merong 0.8, actually ito nga sobra pa ito konti. Pang underbone? Meron ako underbone doon ah. Pang scooter, mga underbone, mga Dicambio, meron. Siyempre, available na yan sa TikTok ni Boy. Yan, bili na po kayo. Bibilis ba to? Bibilis yan. Pang ano na yan, pang race truck. Pirahin mo sa kurbada. Para madagdagan yung ano natin, mighty band. Kinabukasan, kailangan kong bumiyahe mag-isa papunta ng Kapatagan. Walang oras na biyahe na nakaupo lang. Ayoko sanang gawin ang ganito. Pero kailangan natin mag-commute. Dahil kailangan kong sunduin ang ating isang motor doon. Nadadali natin dito sa Nueva Vizcaya. Sa tulad kong isang mabaguting tao, napakahirap para sa akin yung ganito. Yung maghapon ako nakaupo tapos wala kang magawa. Pakiramdam ko, nagsasayang ako ng oras. Pero alam ko namang may mali sa akin. Kaya pagpasensyahan nyo. At yung natimbang ko na kung saan ba talaga ako nararapat. Sa syudad ba? O sa probinsya? Alam na natin ang sagot dyan. Kaya siguro hindi ko na rin kailangan ipaliwanag kung anong nararamdaman ko ngayon dito. 2:30, Cubao, Quezon City, let's go! Init. Grabe. Ay, syudad. Pero paminsan-minsan ang sarap din balikan yung mga lugar na nakagisnan mo. Eurotel nga Nino, Eurotel. Ano yun? Maganda rin yung effect sa pakiramdam. Kailangan ko na pumunta ng Farmers Mall. Kasi nga the last time na ganito na mababa lang kasi nahihiya ako mag-vlog dito. Tagal-tagal sa vlogging nahihiya pa eh. Ganyan lang yung video ha, dyan na kayo. Parang hindi masyadong halata. Pumunta ako ng Farmers Mall kasi the last time na ito na yung Farmers Plaza. Nagpaayos ako ng camera, vlogging camera. Eh na hindi na naibigay sa akin yung mga extra batteries ko. Ipigabin ko lang. Okay, eto, Gadget Hub. Dito ako nagpapaayos ng aking... Nagpaayos po ako dito dati ng Canon 80D. Kaso hindi po na isama po yung extra battery ko po, tsaka yung strap po niya. Parang na-PM. Sir, pa-check na lang po kung may charge. Ay po, wonder no, yan. Why, sir? First time mo, sir. P-E-R-S-T-E-Y-M. Wala, dami ko pa ng follower niyo, sir. One life, sir? Van Life na. Dating motovlogger ngayon, van lifer na. Anong van gamit niyo, sir? Yung Suzuki? Yung maliit? Yung mini wagon. Oo. Shout out dyan kaya. Matagal na rin kasi ako gumagamit ng mga DSLRs. Nakapangalawang unit na ako nagpapagawa dito. Dati mirrorless yung una na rin pinagawa. Tapos ngayon ito. So I guarantee na pag papaayos kayo ng mga DSLRs, mirrorless ninyo. Ito, Camfix camera repair service, your Gadget Hub. Dito yan sa Farmers Plaza o Farmers Mall, dito yan sa Cubao. Pag sira yung camera niyo, dalhin nyo lang tapos magkaroon kayong peace of mind. Yes, sir. Tapos tatawagan kayo pag tapos na, yun na yun. Thank you, sir. Sige po. All goods na. Kuha na natin yung... Nilala ko na yung McDo. So ito yung hinahanap ko. Ito yung kinuha ko.
strap ng camera natin at yung battery na extra. Kasi nga, syempre, babiyahe tayo ng malayo soon eh. So, kailangan natin ng maraming batteries talaga. Tapos, pero bago natin itawid yung napaka-comforting, napaka-cozy at napaka-relaxing na sitwasyon ko ngayon dito sa napakalamig na siyudad ng Cubao, ay bibigyan ko muna kayo ng trivia mga first timers. Alam niyo ba kung ano ang pinakamalinis na bus sa buong Pilipinas? Malamang hindi. Pero papakita ko sa inyo kung ano yung bus na pinakamalinis ha. Super Linis Transportation Company Incorporated. Yan ang bus na pinakamalinis sa lahat dito sa buong Pilipinas. Mula Cubao, Quezon City, kailangan ko ulit sumakay ng bus. Pabalik naman ngayon ng Malolos, Bulacan. Hindi po, yung ano po, with noodles po. Isa lang. Yung gutom ko kasi hindi ko na talaga kaya. Noodles. O sige na nga to, sabihin mo na kung bakit nandito tayo. Kinabukasan ay minute natin ang ating kaibigan na si Mayor TV at John Engero para sa isang rehearsal. Hindi, kaya natin ginagawa to, kaya tayo nagja-jamming tol, no? Kasi si paring Eli Buendia. Naghanap siya ng mga bagong friends to jam with. Ayan. So sabi, mag-pondo raw ng mga buduts. Kasi syempre alam natin si Sir Eli Buendia. Sobrang versatile niyan. So, parang halos lahat ng genre kaya niyang gawa ng kanta. So baka mamaya meron siyang buduts na bagong ilalabas, di tayo sure. Yeah. Ikaw, ano naman ang first Ikaw, release mo? Ano naman ang kwento mo? Yung kwento mo rin. Hindi, magkakaiba tayo ng kwento. Sa maikling kwento, sila tuloy-tuloy sa musika. Ang boy first time nyo ang natigil na maraming taon. Rehearse lang muna kami. Okay. Si Sir John, tuloy-tuloy naman talaga sa pagtugtog yan. Oh. Ako, panaka-naka lang ang tugtog ko eh. Ako lang din ngayon lang din nag-gitara. So, ibig sabihin ba niyan, boy first time, may aabangan sila? Para saan nga ba bakit kami nagsama-sama ng ganito? I-invite lang ni Kagawad sa sa Barangay Fiesta. O bakit? Hi, ako po si Boy P, gitarista. Ako, si John, ang dramista. Ako, si Mayor TV, ang masahista. Siyempre, Fiesta yun. Oh. Maraming manood na pang lahat yun eh. May matatanda, may mga kabataan, may mga Oh. bata. So, ang priority natin yung mga bata. Ano pwede natin i-line up? Eh syempre, kung ano yung kapanahunan ngayon, tol. Modern. Modern. Kundol patola, ukot ka. Pagkatapos ng 4 na araw na buhay sa syudad, balik na tayo ulit sa Nueva Vizcaya. Sabig talaga. Wala sa mainit na lugar. Ito naman, naninibago na naman ako. Parang nawala na yung lamig sa Kapatagan. Sa Vizcaya, dito sa area na to, malamig pa rin talaga. Kulang pa rin ako sa tulog. Nahihilo pa rin ako. Anyways, kailangan natin bumangon. Hindi ko alam anong oras na. Napakommute tayo ulit na wala akong dalang motor. Kasi
yung motor na pinikap ng Suzuki na dapat dadaling ko dito, dapat yun yun yung dala ko. Hindi umabot. Ongoing pa rin daw yung proseso ng paggawa ng transfer of name. Hindi umabot. So, napakamute tayo. So, yung goal natin sa Bulacan na dapat tawag dito, madala natin dito yung motor kasi yung kaibigan natin si Commander Daot ay dadating dito siguro bukas. So, magmo-moto adventures daw kami. Sasamahan ko lang siya sa mga ibang mga lugar dito. So, may extra mga motor dyan. Sasamahan ko mga adventure muna tayo na nakamotor. Samahan natin yung ating banyagang kaibigan. Banyag. Pinoy na yun. So, kung tataka kayo kung bakit ako mag-isa dito ako natulog sa camping parang storage room. Dumating kasi ako, nasa hammock siya, tutulog sa baba. So hindi kami magkasama matulog ngayon. Dito ako natulog sa taas. Kasi wala naman akong hammock sa baba Baon na tayo. Hindi ko alam kung anong oras na. Very tiring days ang pagstay natin sa Bulacan, Quezon City. Naging masikip yung mga araw natin. Kaso, mga bagay na kailangan gawin yun talaga. So actually, naglo-look forward ako na sana sa last episode nito. Last portion ng episode na to is tutuhog to na magbiyahe tayo or pumunta sa mag-explore tayo para makapag-overnight tayo sa labas. Hindi ko magawa. Kasi nga, umulan din. At sobrang hilo ko pa ngayon mga first timer. Sobrang hilo. Yung biyahe ko ba, doon nakakaidlip ako. Hindi siya tuloy-tuloy Pero ganun pa man, we're back in Nueva Vizcaya. We're back sa Halitat Base Camp. And welcome to my crib. Ito ang favorite na room ko dito sa base camp. Another day in a life na naman ni Boy T. Morning. I'm back! Good morning, first timers. What's for lunch? Gusto mo ng tahong daw O sige. tahong tayo. Miss ko yung bike ko. O nga pala mga first timers, gusto ko lang i-shoutout si Prof. Rodel, si Kuya Rodel, na kaibigan namin dito yun sa base camp. Naregaluhan niya tayo ng extra fork niya. Ayun o. Diba? Sa uploads ko, sabi ko matigas yung fork ko. Sila kasi ay nawiwili na sa kakalaro ng RC. So may extra fork sila na hindi ginagamit yata matagal na. Kinabit niya dito, siya rin mismo nagkabit. Maraming salamat. Tara, mamahinga tayo. Gusto mo mag-bike? Papayos natin isang bike tapos sasamahan mo ako mag-bike, di ba? Oh, sige. Para pag namalengke tayo, nakabike tayo. Sige. Game ka doon? Sige. Para maging accurate na yung pagmumotor mo tsaka yung helmet mong pang bisikleta. You know? Kahit nasabihin natin na lahat na pinaplano natin nangyayari at nagagawa natin na maayos, o yung ultimong gusto natin matulog ng maayos at kukuha naman natin, pero hindi lahat ng panahon ganun. May mga umagang mabigat. Bye-bye! 3 na lang kayo. O nga pala, pwede ko bang sabihin sa kanila? O sige. Kinakalungkot kong sabihin mga first timers na sa pangalawang pagkakataon, una, si Raptor nawala. Pero wag kayong magugulat na pati si Nada wala na. Kasi hindi namin alam kung nalason ng palaka. Palaka, kinakain. No. Nalason ng palaka kasi wala lang. Nalulungkot lang kami. Pero nalulungkot lang kami kasi si Nada, syempre minahal namin yung aso na yun. Balak ka namin isama sa biyahe yun Kumbaga yung buhay niya parang same as ang nangyari kay
kay Raptor noon na syempre asong gala eh. So kahit na ibigay namin yung buhay niya na tulad ng mga ibang aso namin na may lahi, hindi talaga mawala sa kanya yung waste ba niya na nagkakalkal ng basura pag nakalabas sa basurahan yung pupuntahan niya. Tapos kung ano yung mga ginangat-ngat niya hanggang sa nakita namin siya na may kinakain siya, parang mayroon siyang ginunguyang tuyong palaka. So after nun, naging masama yung pakiramdam niya. At habang lumalala na tumatamlay siya, hindi namin namalayan, habang nasa Bulacan ako, si Nada umalis. Tapos ngayon hindi na siya bumabalik. So isa lang ibig sabihin nun, no? Wala na si Nada. Baka hanapin nyo lang. Baka biglang bumalik. Pero sana bumalik. Pero yun na yun. Wala na yung aso nating si Nada. At ayun na nga, kumpirmado na nga na wala na si Nada. Kasi kanina, nung kami ay naglilinis dito, sabi sa akin ni Prisha, Mala, hanapin nga natin, baka andyan lang si Nada sa baligid, kung saan sa kami nagsuot ba, baka sakaling buhay pa. Pero sabi niya, nung dito kaming area, sabi niya, ano yung kulay brown na yun? May tinuturo siya na isang brown doon. Tapos nakita ko naman agad. Sabi ko parang kulay brown nga, pero magkaiba pala kami ng tinitignan. Ngayon, na-confirm ko na si Nada nga. So yun, wala nang buhay si Nada nung kinuha dito sa area na to. Diyan niya tinago yung sarili niya hanggang sa mawala na siya. Pero nakakatuwa lang. Parang nakaka ng puso kasi parang kaninang madaling araw lang talaga siya na nawala, or kaninang umaga na siguro last minute ng buhay niya narinig pa niya yung boses ko. Siguro inantay lang niya talaga ako. Tapos yun na, wala na siya. Dito ko na lang siya nilagay. Ito na, dito na si Nada. Ayan. So wala na tayong Nada. Dito sa bakuro namin, ang dami na dyang mga namin, mga alaga namin. Sunod-sunod sila dito. Si Raptor nandun din. So parang kami, nung hinahanap namin si Nada, parang sinasabi namin sa kanya na, Nada, magpakita ka sa amin. Para at least, diba, mailibing ba namin siya ng maayos. Nag-aalala ba kami? Pero kanina, parang naramdaman namin dalawa ni Prisha na parang si Nada yung gumawa ng paraan para nakita namin siya na parang nanay, tatay, nandito po ako, dito akong lugar. Kasi talagang hindi kami nahirapan eh. So siguro yung way niya yun para makita rin namin siya sa kahit gano'n na ba siya. So ayun, buti na lang at hindi naman kami nagkulang. May mga videos naman na pwedeng balikan para makita namin siyang buhay. Sensya na kayo Mahal kasi namin yung mga alaga namin.